ang ating Congressman Kiko Barzaga, na-expel na dun sa Kongreso. Ngayon, natira na lang, meow-meow na lang siya. Sobra kasi mang asar din to minsan itong si Kiko. Although talaga nagugustuhan ko yung style niya kasi nga real talk talaga siya. In-expose lang niya yung mga sangkot sa flood control. Talagang iba yung banat niya, yung talagang mapipikong ka eh. Eto nga, yung mga congressman na buhaya nga doon sa loob ng Kongreso, mga lolo at lolo natin yan kung tatawagin ko kasi nga napikon sa kanya, parang sinabi dun sa kinumplain sa kanya na parang hindi raw siya marunong rumispeto sa nakakatanda, parang ganun. So, tawagin natin mga lolo at lolo na pala itong mga itong mga congressmen natin, di ba? Kasi gusto nila yung re-respeto sila by age talaga Hindi man lang nila kinonsider na batang-bata itong si Kong Kiko, nasa mga 27 years old lang sa pagkakaalam ko. Tapos, ito pang si JC Abalos. Itong Congressman JC Abalos na to, sa pagkakaalam ko, nasa ethics pa rin siya, committee sa ngayon. Pero hindi ko pa sure, no? Pero last time na, ito nga, pinailan din niya si Kiko last year. Sa ethics siya. Ngayon, hindi ko alam. Pero itong taon to, si JC, classmate ko na to dati sa mga hindi nakakalam dyan. Classmate ko siya sa Lasal, kabatch ko yan. Kabatch namin, pati si Lance Almeida, konsehal ng Caloocan. Kaya yung edad niya, edad namin, mas ahead kami dito kay Kiko. Siguro nasa mga 30, 31 tong si JC Abalos. 'Di ba? Ibig sabihin nun, nakakatanda siya. Kumbaga, kailangan siguro ni Congressman Kiko ng gabay, no? Kasi mas ahead nga sila yung mga Abalos na yan Alam na nila yung kung paano ang kalakaran diyan, 'di ba? Tapos ito, ano ba naman yung gagabayan mo yung nakakabatang brother mo, 'di ba? Colleague mo sa loob ng Kongreso. Imbis na yung parang nagiging matigas sila masyado di ba, kay Kiko? Bakit ba? Dahil ba, yun, yung bumoto siya ng no sa impeachment ni VP Sara, di ba? Dahil ba in-expose niya yung sa flood control, na naglakas loob siya na labanan yung mga nasa kapangyarihan na ganyan, na yun, pinagtulungan niyo siya dahil ba sa ganun, o ewan ko, for whatever reason, no? Pero, alam nyo, kahit ganun, etong si Kiko Barzaga pa rin, nagustuhan ko yung niya, banat nung uli. Sabi ba naman niya, bago siya mag-exit, sabi niya dun sa mga congressmen na mga katrabaho niya, wag na kayong magnanakaw. Talagang hanggang sa uli, inasar-asar pa rin syempre, asar talo na naman siguro yung mga yun, di ba? Hindi na nila mapapailan, expelled na Tapos yun nga, ang balak na daw ni Kiko ngayon yung mag-veterinarian na daw o kaya bumbero. Ewan ko kung seryoso siya. Pero sa tingin ko seryoso dahil nga etong si Kiko Barzaga natin, hindi naman talaga yan yung elitista na pasosyal Kaya parang mas gusto niya yung ganung simpleng buhay, no? Na wala sa stress, na nandyan sa public service. Puro stress yan, paninira. Yan nga yung nangyari sa kanya, pinagtulungan siya. Siya na nga yung nagmamaganda loob na maisiwalat yung corruption na nangyayari sa bansa natin. Billion talaga. Yan ang napalapa niya. So, yun lang talaga ang sad and harsh reality ng politics ngayon dyan sa Pinas. Kumbaga, nakokontrol talaga pati yung Kongreso, which is dapat independent Kasi Congress is legislative, no? Senate and Congress is within the legislative branch ng government. Hiwalay yan sa judiciary, hiwalay din yan sa executive. 3 branches kasi yan sa isang bansa So, para lang talagang hindi nagiging independent, yan ang opinion ko, no? Ang ating kongreso ngayon ay hindi nagiging independent. Ewan ko sa inyo kung yan din na nakikita nyo, di ba? Kasi talagang kita nyo, napagtutulungan yung mga nag-vote ng no. Isa na nga itong si Kiko dun nag-vote siya ng no. Yan, na-filean siya sunod-sunod, di ba, halos. At yan nga, parang napapaisip lang talaga ako kung kailan din magwawakas yung gantong estilo ng mga congressmen natin, mga buhaya dyan, karamihan, di ba? Hanggang nasa kapangyarihan ba sila o hanggang nasa kapangyarihan ng kanilang mga sineserve ng mga amo, di ba? Maghintay na lang tayo, pero sa palagay ko hindi rin magtatagal masyado yung mga ganyang gawain nila kasi ang taong bayan talagang masyado nang nakikisimpatya sa mga inaaping mga pro-Duterte tulad nitong si Congressman Kiko Barzaga na talagang yung simpatya ng tao nag-overflow lalo na ngayon na in-expel siya. Akala siguro ng mga kalaban niya dyan sa Kongreso na nanggiba sa kanya masisira siya sa publiko kasi pinatalsik siya, napahiya, ganyan.
Pero hindi, baliktad doon ang mangyayari eh. Mag-outpour ng suporta yan eh. Yan ang nakikita ko eh. Actually, nagsisimula na nga eh. Kita nyo, napalitan niya yung pangalan ng social media niya, naging ex-congressman na, 'di ba? From congressman, ginawa niya ex-congressman, 'di ba? Gimmick din eh, mala Gen Z itong mga estilo nito si si Kiko eh. Kaya masasabi ko dito kay Congressman Kiko Barsaga, kung makaabot sa kanya to, good luck sa iyo at nakasuporta pa rin kami, milyong-milyong Pilipino sa iyo dahil alam namin na isa ka sa pag-asa ng ating bayan. Tayong mga ganyang age bracket ang pag-asa ng bayan. Claim natin yan, no? Kasi ang talas ng kaisipan ay nasa sa atin, eh. Yung mga nagpa-expel sa dyan ng mga gurang na kung tatawagin natin, yung mga karamihan doon, di ba? Yung mga yan kasi, baka tumanda na yung mga yan ng walang kinatandaan. Yun yung malupit dun eh. Diba? Tumanda ng walang kinatandaan siguro, ganun. Kaya siguro baka naiinggit sila sa'yo o nakikitaan kanila ng potential. Kaya ibinabag sa kanila. Pero don't worry, nakakita ang ating Panginoon. May kanya-kanyang panahon tayo. Nakikita ko na makakabalik ka sa politics in near time, no? At yan, suportahan lang natin mga kababayan itong si Congressman Kiko Barsaga. Isang simpleng mamamayan na ngayon, pero may pagmamahal pa rin sa bayan. So, yan lang muna tayo para sa ngayon mga tol. Maraming salamat.